Hello, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga mga kababayan. Kumusta po kayo sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Sa puntong ito ay pag-uusapan natin ang baluktot at bibigyan natin ng analysis ang makitid subalit puno ng kabalbalan na direksyon ng kunwa-kunwari ang investigasyon nitong tinatawag na investigative body na binuo ni Marcos mismo. Itong ICI o ang tinatawag na Independent Commission on Infrastructure. Walang ibang layunin kung bakit binuo ni Marcos ito, kundi pagtakpan, tabon-tabunan at putulin ang anumang kriminal na pananagutan ni Marcos at ni Romualdez sa kanilang command responsibility and direct involvement as mastermind at mga tinatawag na punong salaring kriminal kung bakit nangyari ang mahigit 1 trilyon pesos na pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan sa maskara ng kunwa-kunwari ang mga flood control projects. Ngayon, habang binabayo ng bagyo at napakalubhang impact ng bagyong Tino at mga pagbaha sa mahigit 10 areas ng Cebu at nalulunod sa kalamidad at naghihikahos na makabangon at makaahon ang ating mga kababayan sa Cebu at maraming area pa sa Negros and even sa ilang bahagi ng Eastern Visayas na dinaanan po ng malakas na puwersa nitong bagyong Tino. Ang kunwari ang investigative body na ito na binuo ni Ginoong Marcos at nila Romualdez, itong ICI, nakapokus sa kabulastugan nila na mag-imbestiga sa Davao Region. Patungkol daw ito sa mga anomaliyang mga infrastructure projects and possibility of ghost projects din, lalo na ang mga flood control projects na pilit po nilang sinusubukan idugtong at magkaroon ng malisyusong pag-uugnay kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte political camp. Kaya nga, instead na asikasuhin at bigyan ng mabigat na atensyon at seryosong focus of efforts ni Marcos Jr. ang Cebu at mga probinsya at karatig lugar na talaga namang sinalanta ng kalamidad na dulot ng bagyong Tino, inuna pa ang baluktot, makitid ngunit puno ng kabulastugan na uri ng gimmick nila na mag-imbestiga daw sa Davao hinggil sa kunwari, anomalya at mga korupsyon na nasasangkot ang mga tiwaling opisyal at ang layunin nila ay idugtong at malisyusong iugnay ito kay Pangulong Duterte at sa Duterte Political Group. Ayon. Bakit natin pinupuntuhan po ito? At the height of serious and widespread impact of calamity, nakakayanan pa ng kapal ng apog ni Marcos at ng kanyang mga tauhan na magsagawa ng special political operations upang magkaroon ng pagwasak at intriga upang siraan at wasakin ultimately ang imahe o ang pagkatao ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang gobyerno. Sa gitna ng unos at kalamidad, yun pa po ang inaasikaso at inaatupag ng gobyernong ito. That is a height of hindi lamang insincerity, but that is a height of moral bankruptness, pagkabulok sa moralidad na makakaya mong isakripisyo ang iyong mga kababayan na naghihikahos at gumagapang na sinalanta sila ng bagyo at kalamidad. Ikaw ay nandoon sa lugar na ang layunin mo, ang utos mo ay gumawa ng intriga at kargahan ng malisyusong pagdudugtong ang mga kunwa-kunwari ang investigasyon na ito laban sa iyong kalaban sa politika ng mga Duterte. Mantakin po ninyo ang buong Cebu City ay mayroon pong mahigit kumulang 26.4 billion pesos na flood control projects
sa loob lamang ng 2025. At karamihan ng mga contractors dito, mga pinangalanan din po doon sa unang listahan na binanggit ni Marcos Jr. na mga nangungurakot posible at nandurobo sa mga proyekto ng gobyerno, partikular na ang flood control projects. Kung ganun pala at mga congressman na sangkot dito, bakit hindi doon pumunta at hindi doon nagbigay ng focus of attention habang nagkakaroon ng relief, rescue, support, and rehabilitation programs and interventions ang gobyerno? Pwede namang isabay na maimbestigahan anong nangyari sa mga 26.4 billion pesos na supposedly ay flood control projects na ngayon po ay hindi napakinabangan dahil hindi lamang hausyaw o peke ang pagkakagawa, kundi wala talagang mga flood control projects ang karamihan ng mga narilisan ng pondo at binayaran ng gobyerno. Isa po dito sa itinuturo itong QM Builders and Construction. Ito po ay nasita na ni Senator Marcoleta nang humarap ito doon sa Senate Blue Ribbon Committee at tinanong siya, paano ka naging isang super kontraktor na kaya mong payagan ka ng bangko na mangutang between 500 million pesos to 1 billion pesos as your minimum creditable loan package na pwedeng i-offer ng bangko sa iyo, samantalang nagsimula ka lang naman sa capitalization na kulang-kulang 5 million pesos. Ayun, hindi siya makasagot, Nauutal po itong si Kirante or KQM Builders and Construction. Ang maraming mga flood control projects na ginagamit siya bilang dummy, bilang cover para mapalusot ang mga pondo at durubuhin, kulimbatin ng mga magnanakaw at buaya na congressman, mga kababayan. Ito po ang QM Builders and Construction ang ginagamit nila sa Cebu. At marami sa mga flood control projects na ito, itinuturo na si Saldico at sila Romualdez ang nagmaniobra. At ito ay inilagak nila sa mga area na ginagamit nila kunwari bilang political allies. Lalo na noong eleksyon na ginamit nila ang mga pundong ito sa pagkukunwaring sila ay tumutulong para daw magkaroon ng mga infrastructure projects kagaya ng flood control, subalit sa totoo lang, ito ay isang malakihang sindikato upang kulimbatin at durubuhin at nakawin ang pundo ng mamamayan. Ngayon, nagkaroon ng malakas na pagbagyo, malakas na pag-ulan, umapaw ang mga ilog, nawasak ang mga kunwari ang flood control at ang iba wala talagang flood control na umiiral na bisto tuloy ng provincial government ngayon ng Cebu at nagsasabi sila ano nang nangyari. Ang sabi ng kanilang gobernadora, si Gobernadora Pambari 4, ano nang nangyari sa flood control na mahigit 26 billion pesos na ang nangyari pa lalo pang bumaha at lalo pang sinalanta ng pag-apaw ng mga ilog at pagbuhos ng malakas na pag-ulan, nalunod halos ang mahigit 10 na mga lugar sa Cebu, kagaya ng Liloan, kagaya ng Talisay, at iba pang mga karatig bansa o karatig probinsya o karatig munisipyo at mga lungsod sa paligid po ng probinsya ng Cebu. Ito po ngayon ang kalunos-lunos na kalagayan ng probinsya ng Cebu ay makikita natin habang sinasalanta ng grabing pagbaha at pagbagyo ang gobyerno ni Marcos doon nakatuon sa paghahanap ng butas upang butasan ang mga kalaban nila sa politika ng mga Duterte. How far can you go low sa iyong pagiging immoral at sa iyong pagiging baluktot sa kaisipan at masama sa sasagawa ng mga akto na ito na ang layunin mo political demolition job instead na lutasin, bigyan ng kaagad at importanteng atensyon at maibangon muli ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan natin sa Cebu na talaga namang kawawang sinalanta ng ganitong pagbayo ng bagyo at kaakibat na pagbabaha. Wala. Hindi makita po ang coordinated at systematic at massive attention na ibigay dapat ng gobyerno ng agaran upang hindi tumagal ang kalunos-lunos na
nasasadlak sa mahirap at miserableng kalagayan ang ating mga kababayan doon sa talagang sinalanta ng pagbayo ng bagyong nakaraan. Makikita natin na another fact check. Ito po ay paglalantad na ginawa mismo ng kalikasan kung saan makikita po ninyo na talaga namang pagbumuhos ang ulan kahit anong hambug-hambugan ng gobyerno nila Marcos ay talagang walang katotohanan na may flood control sila. And this is another story of a miserable fact check being done by the nature itself. Sa pagbuhos ng ulan at pagdaluyong ng baha at pagbayo ng bagyo na nakaraan, na ilantad muli kung gaano kalala, kung gaano kalubha ang epektong panglipunan, ang epektong pang-ekonomiya at ang epekto sa buong kabuhayan ng mamamayang Pilipino dito sa ginawang pandarambong at pagnanakaw sa mga flood control projects na ito na umaabot ng mahigit 1 trilyon na pesos. Wow! At pangalawa, instead na magkaroon po ng pagpapatawag sa mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH at mga sangkot na mga kongresista at opisyal na gumamit ng flood control sa Cebu sa halagang mahigit 26 billion pesos, wala ni anumang hakbang ang gobyerno ni Marcos at kagaya nitong ICI na kanyang binuo na ipatawag at magkaroon ng direktang investigasyon doon sa Cebu mismo, even sa Cebu City, nang sa gayon po magkaroon ng direktang testimonya, ng direktang pagpapahayag at ng pagpapakita ng kanilang nalalaman at nararanasan ang mga mamamayan at opisyal ng Cebu na biniktima po ng malawakang pandarambong na ito sa flood control. Ayan. Sana po ay maintindihan din ito ng ating mga kababayan na hindi naman po talaga layunin o direksyon nito ng gobyerno ni Marcos na mapanagot ang mga totoong salarin. Sapagkat the real mastermind dito po sa pandarambong na ito, walang iba kundi si Marcos mismo at sila Romualdez. At yan ang gustong pagtakpan, gustong mailihis at gustong gawin ng ICI upang nang sa ganun po hindi lamang malilito o mako-confuse ang mamamayan, kung hindi epektibong maililihis nila ang kriminal na pananagutan mula kina Marcos at Romualdez. Kaya napaka-immoral, napakababa ng discarding ito, very cheap itong discarding ni Marcos na sa kasagsagan ng kalamidad na ito ay gagamitin pa niya ang pagkakataong pumunta ng Davao ang kanyang binuo na investigation team, nakapokus doon, samantalang may mga pinangalanan na po na nauna pa ang mga super contractors na ngayon ay gusto nang isiwalat ang kanilang nalalaman, kagaya ng mag-asawang Diskaya. Mayroon po silang listahan ng panimula 17 na mga miyembro ng Kongreso. At kasama po dyan sila Martin Romualdez at Saldico na nasasangkot sa malawakang operasyon na ito ng pandarambong at pati na ang kanilang nalalaman, pati sa anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos na mayroon din pong mga flood control projects by the billions of pesos sa Ilocos Norte. Diskaya couple din po o mag-asawang Diskaya din ang kanilang kontraktor. O bakit hindi ito sila ang unang ipatawag? That's another question. Bakit sa Davao nasa Cebu ang pagbabaha? Bakit sa Davao nasa bahagi ng kampo ni Marcos at Romualdez ang mga kongresistang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya at yung testimonya ni Sergeant Gutesa na nagpapakita kung paano naging very elaborate, very systematic and well-pronounced ang sistema ng kung paano dambungin, durubuhin at kurakutin ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng diskarte nila Saldico. Of course, kasabwat sa utos ito ni Romualdez at nila Marcos. Bakit hindi ito binibigyan ng mabigat na atensyon at seryosong pagkakataon ng ICI if indeed they are an independent investigative body, if indeed they are out there para palabasin
at maipatayo ng totoo at patas ang katotohanan? O bakit hindi nila ginagawang dapat ay mabigyan ng karampatang efforts at ng matuwid na atensyon itong mga isinasambulat na paghahayag ng testimonya ng mag-asawang Diskaya ng nagngangalang Sergeant Gutesa, na klarong-klaro na kung iyong bibigyan ng atensyon ang criminal trails o ang linya ng pagdudugtong ng kriminal na pananagutan, ay talagang babalik at dudugtong kina Marcos at Romualdez. Samantalang hindi nga nila kayang maglunsad ng investigasyon doon mismo sa Cebu, sapagkat lalabas at lalabas po na sila Romualdez, ang kanyang asawa na si Yeda, na naging committee chairperson ng Committee on Accounts bilang budget officer ito ng Kongreso, at mga aliporis ni Tambaloslos Romualdez ay sangkot dito sa kaganapan ng malawakang pandarambong kung bakit ang 26 billion pesos na mga flood control projects na ito ay walang pinatunguhan sapagkat ito ay naibulsa lamang. Yan ang malaking tanong ngayon sa ICI o dito sa investigative body ni Marcos. Bakit kayo nakakonsentra sa lugar na hindi naman ang focus ng aktwal na kaganapan ay hindi doon ang may mga questionable at lumalantad na mga pagbubulgar ng maanomalya at kinurakot na mga proyekto, partikular sa flood control projects. Ang nangunguna, Bulacan, mga around 72 billion pesos ang minaniobra nila Saldico at Martin Romualdez at ng mga kongresistang alipores nilang sindikato sa Bulacan. Pangalawa sa Bulacan, Mindoro, at pangatlo, Ilocos Norte. O bakit sa Davao? Why in Davao? Your guess is as good as mine. Ibig sabihin po, nais nilang kumalkal at gumawa ng naratibo itong ICI na idudugtong nila sa malisyusong pamamaraan at karga intrigang estilo ang mga Duterte sa flood control projects. Ayun. Kaya pala na kahit ang pagbayo ng bagyo, ang pag-agos ng baha at ang kalamidad na tumama sa Cebu ay mas inuna pa nito ni Marcos at ng kanyang mga alipores sa ICI ang Davao. Dahil mayroon silang agenda. And the agenda is very clear. Isangkot, idugtong, kahit malisyuso at walang batayan ang mga Duterte para damay-damay at maging chapsuy at maging pansit kanton ang style ng kalalabasan ng kanilang kunwa-kunwariang investigasyon. Ngayon, pangatlong punto natin. Bakit hindi naman na ipapatawag na ngayon ang mga witnesses na may mga mabibigat na kaalaman upang magbigay ng mas solido at konkretong testimonya upang mapalakas po ang tinatawag na case build-up laban sa mga sangkot talaga. Hindi lamang ang mga sapsap at butete na mga maliliit na isda, kundi talagang yung sangkot sa malawakang pandarambong at massive corruption na ito. Bakit hindi nila binibigyan ng mahabang panahon at seryosong atensyon na makapagbuo ng case build-up laban kay Romualdez, kay Marcos, kay Saldico, at sa iba pa kay Sandro Marcos, the way si Governor Chavit Singson ay naglalantad na sa Ilocos Norte alone, 31 billion pesos worth of more than 80 projects ay napunta lang po sa mag-asawang Diskaya. At sila pala ay favored and favorite contractor ng mga Marcoses sa Ilocos Norte. Hindi lamang ni Martin Romualdez. O bakit hindi po ito inilalantad sa publiko? Why are these things not being discussed or not being seriously covered in the ICI investigation? Mga katanungan po ito na mahalaga upang nang sa ganun ay makita ng taong bayan that the ICI is no different from the Ping Lacson 2000 Tito Soto led Senate Blue Ribbon Committee. Magkapareho ang kanilang layunin, tabon-tabunan, pagtakpan at putulin
ang anumang ugnayang kriminal na pananagutan ng mga punong salarin o mastermind sa pandarambong sa flood control projects who are Marcos and Romualdez. Ayun. Okay, kaya pala, ganon din ang diskarte ngayon ni Senator Ping Lacson dito sa Senado at nila Tota Sen Tito Soto na ang aatakihin nila ay yung mga nagsisiwalat at nagbibigay ng mga impormasyon at pahayag na nagli-link up kay Marcos at kay Romualdez dito sa katiwalian at mga malawakang pagnanakaw sa kabanang bayan involving the flood control projects. Kaya parang parallel efforts talaga na kinokontrol at kinukumpasan nila Marcos at Romualdez pareho ang ICI and even ito ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala na pong integrity, walang independence ang mga ito. At ang panghuling punto natin, ang pagreklamo ni Governor Pambari IV ay pabalagbag na sinagot na naman ng pambansang tagapagtahol o butangera ni Marcos. Itong si Aling Claire Marites Castro. Ang kanyang, kung si Governor Chavit Singson mag-describe dito, ang asong ulol ng Malacanang. That's the way Governor Chavit Singson describes itong si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya, nagpahayag kasi ng pagkagalit at pagkondina ang gobernadora ng probinsya ng Cebu na si Gobernadora Pambari IV. Sabi niya, nagagalit ako bilang pamunuan ng probinsya ng Cebu kung bakit ang mga 26 billion pesos mahigit na mga flood control projects na ito ay walang pinatunguhan at walang naitulong at lalo pang nagpasama at nagpalubha ng kalagayan ng kalamidad at pagbabaha, pagbayo ng bagyo sa aming mga mamamayan at ngunit napakalaki ng perang ito. Ang sagot nitong pambansang tagapagtahol o butangera ni Marcos, kung nagagalit kayo, gobernadora, nagagalit din po ang Pangulo. Wow! Paano siya magagalit ang Pangulo? Claire Castro, butangera at tagapagtahol ni Marcos, siya nga ang punong salarin na tinutumbok ng mga reklamong ito ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino na naganap ang pandarambong, ninakaw at kinulimbat ang trilyones na pesos, hindi lang bilyon, kundi trilyon ang nawala sa flood control project sapagkat ang nagpapatupad, nagpupundo at nagpaparelease ng mga pundong ito para durubuhin at dambungin si Marcos mismo. Tapos sasabihin mo kay Gobernador Pambari IV na nagagalit din ang Pangulo. Talagang wala sa hulog, no? Mukhang may tama din at may sablay sa saltik itong si pambansang butangera ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. No? Malinaw po na ang pananagutan kung bakit nagrereklamo ang mga mamamayan ngayon, lalo na dito sa nangyari sa Cebu at sa malawak na area nito, pati sa Negros, nagkaroon ng ganitong sitwasyon na mga flood control projects ay wala, hindi umiiral, pinagkapirahan, pinagkakitaan at ibinulsa lang ng mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Ngayon, ang sagot ni Aling Claire Marites Castro na butangera ay simple lang. Nagagalit din ang Pangulo. So, paano siya maggagalit-galitan sa kanya nga nakatuon ang paniningil ng pananagutan? Baka tulog lang si Claire Castro at nakapikit ang mata niya at naglalakbay ang espiritu o diwa ng ng kanyang kaisipan para ganun po ang pamamaraang isasagot niya kay Governor Pambari IV ng Cebu. Mga kababayan, hindi na po tama ang itong mga kaganapan na ipinapakita po ng sitwasyon ngayon nila Marcos na pilit nilang pinagtatakpan, ibinabaon ang katotohanang sumasambulat na sa kaalaman at pananaw ng taong bayan na ang criminal accountability as mastermind, ang kriminal na pananagutang dapat singilin ng taong bayan sa paghahanap ng katarungan dito sa mahigit 1 trilyong pesos na dinambong at ninakaw ng mga flood control projects, naghuhumiyaw
na ang itinuturo ng salaring punong kriminal na nagpatupad nito si Marcos at si Romualdez. Kaya walang silbi, walang saysay ang mga gimmick ng ICI, ang gimmick dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, sapagkat buo na po sa isipan at sa loobin ng mamamayang Pilipino na ang lahat ng itong pangyayaring malaganap, malawakan, sistematiko at organisadong krimen sa pangungulimbat at pandurubo at pagnanakaw sa kabanang bayan, pinasimunuan ito ni Marcos at nila Romualdez. Kaya nararapat lamang ang panawagan ng mamamayang Pilipinong Marcos resign, Marcos layas, singilin, parusahan at bawian ng mga dinambong na kayamanan at hatulan ng kasaysayan at galit ng mga paghahanap ng katarungan ng mamamayang Pilipino kasama ang punong kasabwat nito na si Martin Tambaloslos Romualdez at mga alipores nilang sindikato, hindi lamang sa Kongreso, kundi pati sa DPWH at mga kontraktor na kriminal na inaalagaan po nila. Bantayan natin sapagkat next week magbubukas muli daw itong gimmick nila Ping Lacson at Tuta Soto tuloy, na Senate Blue Ribbon Committee na magkakaroon na naman ng panibagong gimmick ng cover-up bilang pamamaraan ng diskarte nila upang hindi lamang ilihis, kundi linlangin ang mamamayan sa kaganapan na ang mga pagsambulat ng testimonya ay talaga namang hindi na mapasusubalian ang paniningil at pananagutan na katumbok na kay Marcos at kay Romualdez. At mayroon pagkilos ang Iglesia ni Cristo according to some news na lumabas sa Net25 TV channel at ganun din po ang November 30 na malawakang pagkilos ng buong mamamayang Pilipino at doon sa pananaw ko dadagundong ang panawagang Marcos resign, Marcos layas na. Papanagutin, singilin at hatulan ng mamamayang Pilipino. Sa lahat ng gustong tumulong, sumubaybay, sumuporta sa ating Ka Eric Celis channel, please promote, join the membership, or support our videos at i-share po natin. Malaking tulong po yon sa advocacy natin. At ang atin naman pong line of support para doon sa People's Movement na Bangon Sambayanan, at ito naman po ang pinamumunuan nila Ka Eric. Ang line of support ay sa 0916-308-7710. 0916-308-7710. GCash line din po yan, nilangging, at yan na rin po ang line of support. Maraming salamat at mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again in the next video analysis and live stream ni Ka Eric. Mabuhay at maraming salamat.